Good day everyone, so we're going to have another unboxing. So headlamp from Nikon with the model D10. This is aluminum alloy and then the headband is orange. Maximum lumen is 500, maximum runtime is 35 hours, and then the weight is 88 grams, included na yung battery dyan. So we have 5 color lighting, and then meron ding strong magnet, pwede mo siyang ikabit sa metal, 2 hours fast charging, and then type C charging. So we have white light, we have RGB, and we have UV light. And for 500 lumen, 1 hour runtime maximum, 35 hours runtime naman kapag moonlight or yung 5 lumen. And then RGB, yan, 23 hours. Then meron tayong UV, drop resistant to 1 meter, water resistant, so pwede siya maulanan pero hindi siya pwedeng ibabad sa tubig. Beam distance, napakalayo na yan para sa headlamp, 72 meters, and then 1,300 CD na intensity. Yan. And then different orientation ng headlamp, so very useful siya. May 360, merong 180 part, and then yung battery niya 450 milliampere. Yan. And then as mentioned earlier, weight niya is 88 grams. So these are the QR code for their social media. Yan. So buksan na natin siya. Okay, from here may nakalagay na slide to open. At ito na yung ating headlamp. So Nikon D10. So medyo tight yung pagkakaano niya. So close look sa flashlight natin, no? So maganda yung quality niya, aluminum alloy, star screw, and then dito merong Allen screw, charging port, and type C. Then may butas dito, if you would notice, no, may butas siya dito. Diyan mo makikita yung light indicator. Yan. Light indicator kung charging siya. Then ito yung switch, no, to power, to change mode. And then ito yung strong magnet. Ito rubber lang siya, ito plastic, pero ito yung magnet niya. Yan. Yan. Very strong siya. Ibig sabihin, itong headlamp na to, didikit siya sa any metal surface at makakaya niya yung 88 grams na weight nito. And the orientation that we have, as mentioned earlier, yan, ito siya. So that's 180, no? Ikabit na muna natin siya sa headlamp para mas madali natin ma-visualize. Meron palang parang kanal dito, no? Tab, para mag-lock siya dito. Yan. Kita natin. Yan siya. Ito. Yan. Para mag-lock siya. Yan. So we have at the back, we have the operating instructions. Yan. Pause nyo na lang. And then, dito yung user manual natin. So, sa user manual, nandito lahat ng details. No? Ito yung operating map. So, pwede nyong i-pause. And then, other specification, yung runtime hours, ganyan, and other description. Yan, pause nyo na lang. Here. Yan. Alright. And then, ito yung headband, color orange. Yan. So, closer look. Yan, meron ditong arrow, no, kung paano mo, may railing kasi dito sa gilid. Yan. And then mapapansin mo, merong parang tab dito na maliit. Yan. Diyan maglalak yun. Yan. Kapag ka in-slide natin. Ito yung quality nung band. Yan. Nikon. Yan. Makapal din tong tong plastic na gamit nila. So, hindi siya hihinang klase. Then ito, slide lang natin siya. Yan. Dito sa may arrow.
Mag-snap naman yan siya eh. Yun. And then, kung tatanggalin mo siya, slide mo lang din siya. So, medyo mag-effort ka lang ng konti. Ayan. Okay. And then, by the way, meron pala tayong kasamang charging cable na Type-C. Pero mas maganda pa yung yung quality ng mga charger ng cellphone. So, yun na lang yung gamitin nyo. And, so, here's the headlamp. Ito yung orientation niya kung saan na mababasa mo siya. Ganyan siya, no? Nakatayo mo siya isusuot. And then, kagaya ng ibang headlamp, kapag gusto mong itutok pababa, meron siyang pivot dito. Ayan, no? So, pwede mo siyang ma-pivot pababa. Yan. Yan. Diba? Yan. Pwede siyang yan. Gusto mo itutok sa mukha mo. Pag ganun. Yan. And then, other than that, ito yung 180. Yan. 180. Tapos, syempre, nakatutok na to sa ulo mo, i-tilt mo na siya. So, pwede siyang 360. Yan. Ganun siya. Usually, gagamitin mo siya kapag naka-remove ito sa headlamp. Kasi, parang hindi ko nakikita na gagamitin mo siya ng ganyan ng headlamp kasi natitilt na nga eh. Diba? So, try natin remove natin siya. Yan. Kapag naka-connect or nakadikit siya sa bakal, yan, sa metal surface, yan, pwede yung pag ganun. Yan. Kung meron kang, sa kotse mo, nagtatanggal ka ng gulong, no? So, pwede mo siya idikit dun sa fender ng sasakyan mo. Then, ito na yung pinaka-working lamp mo. Or pwedeng, ito yung ididikit mo dun sa hood, nakaganon siya sa hood. Ito yung working lamp mo. Yan. So, gagamit ka lang ng kahit mga medium light or high setting para magtagal yung runtime. Yan. So, very useful siya sa maraming aspect. Itong part na to, hindi built-in na to dito. Hindi siya natatanggal. Pwede din siya sa, balik natin siya sa yan. Pwede din siya sa sombrero. Yan. Na naman siya eh. Yan. So, marami siyang use, no? Na application. So, very useful talaga yan. And then, subukan natin i-charge para makita natin yung ilaw ng charging light. Yan. So, may color red siya dito. Kapag full charge na siya, magiging color green yan. And then, what else? So, doon na tayo sa operating mode. So, ito yung switch niya. Ito na rin yung power on. Ito na rin yung power off. So, kapag isang pindot mo, yan. So, ito yung memory. Kung ano yung mode niya nung pinatay siya, dyan siya babalik. So, kung gusto mong mag-switch ng ibang brightness, pag kinlik mo yung switch, kailangan hold mo siya. Magsa-cycle siya sa high, mid, low, at saka moonlight. Hindi pa kasama dyan yung max na 500 lumens. May ibang way para makuha mo yung 500 lumens. So, again, hold lang siya para mag-cycle. Kapag nakuha mo na yung brightness na gusto mo, saka mo siya i-release. So, hold. Yan. High, medium, low, moonlight. Yan. Ulit. High. Yan. Tapos release na. So, yan na yung high niya. And if you want to use the 500 lumen, double tap mo lang siya galing sa off. So, pag click mo to, mag-off siya. Pagka nag-double tap ka, yan yung maximum niya. So, for me, hindi ko nakikita na magagamit ko ng madalas yung 500 lumens. But it's good to have this kapag kailanganin mo. So, isang click to turn it off. Yan. And then, isang click para sa high, mid, low. Yan. Okay? So, isang click ulit to turn it off. Yan. Ngayon, para makuha natin yung another mode, yung UV, hold mo siya for 2 seconds. 1, 2, yan.
So ayan na yung kanyang UV. Para matest natin kung totoong UV ba talaga yan, we have a currency here. So may security feature tong bill natin. Dito banda may nakalagay dyan na 1,000, which is hindi natin aninag, di ba? Dito. Pagka nilapit mo, yung brightness kasi nito ng UV, hindi siya ganun kalakas. Kaya kailangan naka almost dikit na yung ano. Kapag ganyan lang, hindi madali makita. Yan. Diba? Kailangan ilapit mo siya. Ayun, di ba? Kita natin yung 1,000. Ayan. Pagka wala, ayan. So you can use this as money detector as well. Ayan. Yan yung mga security feature. Ayan. Para meron siyang banig na print to. Diba? Then yung 1,000 pesos. Ayan. Okay, so UV light, it's working as intended. Isang pindot to turn it off. Ayan. And now if we want to go to RGB, so tatlong click siya. 1, 2, 3. Ayan. So again, meron siyang memory function. So kung ano yung huling gamit sa kanya dun sa RGB, yun yung gagamitin niya. So in this case, nagbiblink siya ng red and blue na combined. No? So hindi ko sure kung saan natin siya gagamitin, pero usually nakikita ko yun sa mga authorities, di ba, yung mga police. And then if you want to change mode, meron tayong green, may red, and then may blue. Kagaya ng pag-change ng brightness kanina, hold lang din. So click natin yung switch, hold. Yan. Solid red, blinking red, solid green, blinking green, solid blue, blinking blue, and then blinking red and blue. So doon siya nagsacycle. Ngayon, kung ano yung desired mo, halimbawa green, so hold mo lang siya hanggang mag-cycle siya hanggang sa mapunta siya sa green. So sabihin natin, hold lang natin, 1, 2. Ayan, hold. Pag nakuha na, ayan, green. Bitawan mo na. So green na siya. Ayan. So, to turn it off, isang press lang din ng switch. Then, that's off. Ayan. So, that's all that we have for the Micron D10. So, very useful siya. Lightweight. Kung nagja-jogging ka, very useful to. Early morning or at night para hindi ka bilad sa araw. Very useful to. Sinubukan kong isuot siya at magtatalon-talon. Hindi naman siya maalog sa ulo natin. And then, very useful siya dahil nga may magnet siya. Ito yung magnet, no. Ito parang rubber protection lang siya. Ito yung pinaka-magnet. So again, yung magnet very useful siya para i-attach mo sa mga metal surface kagaya ng sasakyan. Sa hood, sa ilalim ng hood, pwede mo siyang ilagay para maging working light mo siya kung meron kang kinukumpuni, or pwede rin naman headlamp, no? Habang nagkukumpuni ka ng sasakyan mo, or for whatever purpose sa kakailangan mo itong magnet na to, very useful siya. And at 88 grams, very light. And again, syempre ang compromise ito, 450 mAh lang. So very limited yung runtime ng bawat mode. Pero kung gusto mo yung magtagal siya, doon ka lang sa medium or low mode. And then kapag nasa loob ka lang naman ng tent mo, edi mag-moonlight ka na lang kung meron kang hinahanap na hindi naman kailangan na masyadong maliwanag. And then you can use the red light para yun yung pinaka-lamp mo sa loob ng tent mo sa gabi kapag nagka-camping kayo. And by the way, yung red, very useful din siya kapag maraming insekto kagaya ng gamo-gamo. Dahil hindi siya lumalapit. Kapag white kasi yung gamit mo, mapapansin mo, no, sa bahay natin kapag may season siguro talaga na may mga gamo-gamo, talaga makikita mo sa fluorescent light or sa bulb light, talagang kumakapit yung mga or lumalapit yung mga gamo-gamo. So if you use this white, ganun din mangyayari. But if you use the red one at gusto mo ng liwanag para maka-move around, nagluluto ka and whatnot, so pwede mo siya gamitin. Ayun. So it's very useful. And that's for the Micron D10. I hope you like my unboxing and review and you like this video. Don't forget to share. And syempre, subscribe na rin kayo para makita nyo yung iba pa natin mga video sa susunod. Thank you for watching and have a good day. Take care and stay safe.